Yes, siya nga talaga ang best friend ni Herlene Budol or Nicole Budol, Hebrew Girl sa Binibining Pilipinas 2022. And she is no other than Ana Valencia Lacrini. Yan po siya, ladies and gentlemen. Kaya, tignan natin kung bakit siya ang naging best friend ni Herlene Budol. Alam mo, mapa-Inglesera ka man, mapa-squammy ka man, or mapa-social ka man, kung magkiklik talaga kayo as friends, magkiklik talaga kayo. Mararamdaman mo yon kapag meron kayong similarities sa ugali, sa favorite, or yung mga gusto nyong gawin sa buhay. So, yan ang nangyayari ngayon kina Herlene Budol and Ana Valencia Lacrini. So, they are considered as best buddies sa Binibining Pilipinas 2022. And ano nga ba ang meron kay Ana Lacrini or Ana Valencia na gustong-gusto ni Herlene Budol? So, ang unang napansin ko dyan is yung kanyang pagka-down to earth. Hindi siya yung typical na may lahi na sosyalera. Yes, makikita natin na maganda siya, may lahi siya, pero yung personality niya is down to earth talaga. Hindi siya yung parang bully type na personality. So, dyan, nagtutugma sila ni Herlene Budol. That's why magkasama sila lagi. And nakikita siguro ni Ana na meron din ugali si Herlene Budol na similar sa kanya. So, that's why they are good together. Lahat, mostly sa mga ibang occasion, nakikita nyo na magkasama silang dalawa. So, napansin natin yan dun sa kanyang interview. So, I'm going to flash yung mga video clips na kung saan bakit kailangan nilang magkasamang dalawa. Ang isang reason is that hindi masyadong marunong magtagalog si Ana Lacrini. And okay na okay sa kanya si Herlene Budol dahil si Herlene Budol naman is medyo nasa-challenge siya sa pag-speak ng English. So, both of them will complement with each other. So, kung matututo siya kay Herlene Budol na magtagalog, si Herlene Budol naman is mapapa-English siya kay Ana Valencia Lacrini. So, there is a give and take relationship. Aside from being best friends sa Binibining Pilipinas, magkakaroon talaga sila ng symbiotic relationship. So, ano ang symbiotic relationship? Yung magbe-benefit ka sa kanya and siya magbe-benefit din sa'yo. So, that's what we call a symbiotic relationship. So, hindi lang yan nangyayari sa mga tao, nangyayari din yan sa animals and plants. So, if you're, kung naalala niyo yung science subject nyo sa elementary. And then, yung latest na vlog ni Herlene Budol is yung kanyang activity, pag-attend niya ng activity with Binibining Pilipinas. So, nanood siya ng isang movie. Nanood sila ng isang movie to promote a certain event. So, ayan, nanood sila ng sine. And guess what? Kung sino ang kasama niya? Si Ana Lacrini. And dito nyo makikita na sinabi talaga ni Herlene Budol na best friend sila ni Ana Lacrini. So, one more time, pakikinggan natin yung sinabi ni Herlene Budol kay Ana Lacrini. So, ayan, I'm going to give you at least 15 seconds. This is my best friend here in the Philippines. Yes. I told them that you are my best friend. Ang hirap. Ayoko ng best friend tayo. May enemy na lang kita. Joke lang. Mahal mo ako? Kiss mo nga. Let it to be girls. Ayun na nga, nabanggit ni Herlene Budol na best friend niya si Ana Lacrini sa Binibining Pilipinas. And I think, ngayon? June. So, there are at least more than 2 months na silang magkasama as Binibining Pilipinas candidates. So, sa tagal ng pageant na ganito, usually kasi 3 weeks lang. Pero ngayon, tumatagal na ng 3 months. Ibig sabihin, there are more times na
magkasama silang dalawa. They share kung ano man yung sinishare nila, yung gusto nilang pagkain, history, ano pa ba, getting to know as friends. So, ayan, magkasama sila lagi and naging comfortable na silang dalawa na magkasama throughout the event. So, yun ang isang maganda kapag you are a contestant. Parang sa school yan. You're going to be with other candidates and then magkakaroon ka talaga ng best buddy mo sa isang competition. Although, yes, kakompete niya si Ana Lacrini, pero mas maganda kung meron kang friends para kung merong magbubuli sa inyong dalawa, at least may magde-defend sa'yo. Or kapag ibubuli yung kasama mo, at least meron ka na ide-defend yung kasama mo. So, yan ang sisterhood na sinasabi nila. Dahil importante ang sisterhood, dahil hindi lang siya para sa pageant, kundi para sa future na activities. Kahit napatapos yung Binibining Pilipinas, you will remain friends forever. O, diba? So, ang gandang journey yan para kay Ana Lacrini and Herlin Budol. So, natutuwa ako dahil magkasama silang dalawa. And then, kung napapansin nyo, yung mga activities nila is that hindi masyadong, hindi kasama ni Herlin Budol yung mga ibang candidates. Si Ana Lacrini lang talaga ang kasama niya. So, although may mga kasama din si Ana Lacrini na ibang mga candidates, most of the time, si Herlin Budol ang companion niya sa mga activities or kahit sa anong event na pinupuntahan nila. So, yan po si Ana Lacrini. And hindi lang dyan nagtatapos ang kanilang pagsasama. Mapa-pageant man or outside pageant, magkasama din silang dalawa sa training. So, they are both from Kagandahang Flores Camp. So, merong video noon si Herlin Budol na pinapakita niya yung training niya with yung mga yung pasarela trainers, tapos ano pa ba, pasarela trainers, and then yung Q&A na nagtitrain sa kanila, and then napapahapyaw dyan si Ana Lacrini. So matagal nang kilala ni Herlin Budol si Ana Lacrini even before filing her application sa Binibining Pilipinas. So what makes her special is that magkakilala na talaga sila bago pa mag-decide si Herlin Budol na mag-file siya ng application together with Rodhil Flores and Wilbert Tolentino. So, yan, nag-file siya ng application and dyan nagkaroon ng trending topic sa kay Herlin Budol at nagkaroon ng malawakang news sa kanyang pagsali sa Binibining Pilipinas at marami ang natuwa sa kanyang pagsali. O, diba? And then, yung pag-transform niya. So, makikita nyo na parang there's a special bond between these two ladies, especially kapag may events or nai-interview sila, tapos sa training din. Kaya, nakikita ng dalawang yan, yung flaws, tapos yung strengths or weaknesses nila sa pageant. Ayan. And then, let us now focus on Ana Valencia Lacrini. So, ayan po siya. She is of, parang half German siya and half Filipina. And she is one of the tallest candidates sa Binibining Pilipinas. Kung si Herlin Budol ay 5'8 or 5'9, matangkad na yun, di ba? Sa Filipino standards, matangkad na yun. Pero kay Ana Lacrini, mas matangkad siya. I think 5'11 or 6-footer siya. So, Ana Lacrini is really tall. Syempre, pag Filipino standards, sobrang tangkad na niya. Pero since lumaki siya sa Germany, normal lang na height yon kasi matatangkad talaga ang mga European. So, makikita mo sa kanya na malakas yung dugong foreigner niya. So, ala Lacrini, ala Valencia Lacrini. So, ayan po ang kanyang full name sa Binibining Pilipinas. And speaking of yung kanyang potential to enter top 15, yes, malakas yung chance niya na makapenetrate sa top 15. Why? Yung overall package wise, nagtitraining siya sa kanyang pasarela. And yun ang isang plus points para maging more confident ka sa pasarela mo and stage presence, especially kapag sa swimsuit and sa gown competition.
And then, pagdating naman sa Q&A, meron ding program ang Kandahang Flores na tinetrain ang mga candidates sa English proficiency, language, yung mga basic language courses, especially sa English, and then sa history ng Philippines. So, Ana Lacrini will have the chance na malaman yung mga yung timeline of history ng Philippines, yung anthropology, sociology, tapos yung culture ng Philippines. So, ayun, magkakaroon siya ng extra idea para mas malakas yung laban niya, confidence niya sa Q&A ng Binibining Pilipinas. And yes, tinuturuan din si Ana Lacrini kung paano sumagot sa mga latest events, especially kapag nahaluan siya ng about topics na politics, sociology, environment. Ayan. So, alam niya yung sasagutin niya. So, meron silang mga set of questions na parang mock pageant sa Kagandahang Flores na ginaganap bago ipatupad, bago yung finals night ng Binibining Pilipinas. So, ayan si Ana Lacrini. And if ever man na makapasok siya sa top 15 and then makasagot siya ng maayos sa Q&A, malakas ang laban niya para makakuha ng corona. So, same sila ni Herlyn Budol. I do hope na magkaroon siya ng podium finish sa Binibining Pilipinas, and she is representing Bataan. And I'm not sure if ever man na in any case na hindi siya makaabot sa top 5, baka pwede rin siyang sumali sa mga ibang pageants. So, ayan po guys, si Ana Lacrini ang best friend ni Herlyn Budol. So, we will expect na there will be more exposures between the two of them to come, especially kasi malayo pa ang Binibining Pilipinas na merong temporary date na July 30, if I'm not mistaken, July 30 ata, kung kailan gaganapin yung Binibining Pilipinas. So, yes, there will be more trainings sa kanilang dalawa, more trainings, more bonding, and unforgettable moments ang mga nangyayaring ito sa kanilang dalawa. So, that's it for now. Ladies and gentlemen, the best friend of Herlyn Nicole Budol, aka Hipon Girl, it's Ana Valencia Lacrini. So, good luck to her. Sana makaabot din siya sa top 5 together with Herlyn Budol para mas masaya ang celebration after the pageant. So, that's it guys. Thank you very much and have a wonderful day.